langit nga gihandom ko nga makaadto. Langit nga mahimayaon ang buko nga dito ako makita si Kristo. Pagkatamis ko na ko tuwa na dito. Pagkatahong puloy at iandam sa mga balaan. Bulawan ang paglalakdan ko. Mga batong hamili, tagalikuran ko dito sa langit nga ihandom ko. Pagkatamis ko na ko tuwa na dito. Pagkatahong puloy at iandam sa mga balaan. Lumamahalaw o mga pangupaw, kamatayon way gahom sa kinabuhi ko dito sa langit nga ihandom ko. Pagkatamis ko na ko tuwa na dito. Pagkatahong puloy at iandam sa mga balaan. Dito sa langit nga ihandom ko. Diyan niyo ang mga kaigsunan, mapalihog, manindog ta, madampo ta. Among dalaygon, mahigugmaon, maluluyon nga Diyos nga na ikaw sa kitasan sa kang kalangitan. Ginoong Diyos nga maluluyon, kaniya kami nagaduol kanimo. Magahimo kami programa Ginoo. Niining dili na mo masabtan nga mga panghitabo Ginoo. Daw sa dili mi makatuo tungod sa panghitabo sa among suod kayo nga igsuon. Ginoong Diyos nga maluluyon, nining mga taknaas kadabhion. Salamat sa kaygayonan. Diin kami makahimo sa pagdaig, pagbalaan sa
sa pagambahan sa imong balaan nga ngalan. Salamat nga naa kami tsansa nga mangayo kapasayloan sa among makasala. Kung aduna man kami nahimo nga ikaw nakapasubo diha sa among kaugalingon. Palihog Ginoo, papasa kining tanan nga among mga kasalanan aron kining among mga pag-ampo imong dunggon ug imong tubagon. Magahimo kaming programa Ginoo. Agid pasidungog nga kanimo ug agig makahupay kini makawala sa kasub-anan nga hitabo sa pamilya ni Bingbing. Ginoong Diyos, dili jud kami makasabot kung sa among manahuna Ginoo kung anong nahitabo ni. Pero tungod kay imo mang gitugot, ikaw na ang bahala Ginoo. Dili na mo kaya pinaagi sa among mga kaugalingon apan ikaw ang Diyos nga walay imposible makaya nimong mabuhatanan. Maminaw kami mga mensahe sa pulong, abliha ang among mga hunahuna kasing-kasing nga among masabtan nga mahimo kami magkinabuhi nga uyon kanunay sa imong kabuton aron sa ingon ni anak sa imong pagpadayag. Takos kami nga mudawat sa kinabuhing ganti nga imong gitagana alang lang sa imong mga anak nga pinasaylo kauban ang makauban na namo ang among mga mahal sa kinabuhi nga miuna na kanamo Ginoo. Busa nining kagabhion panalangini ang mga mensahe nga among madungog makahimo kami namo og dugang paglaom nga sa panahon nga ikaw mo padayag makita na namo ang mga mahal sa kinabuhi. Ug salamat kay Ginoo nga ikaw magatubag sa pag-ampo amo kining gipangayog laoman mga dawat sa ngalan ni Jesus nga mubukto ang personal manluluwas. Amen. Ipasaylo niya ang kalapasan, kalinaw ako nang nabatnan. Iandam niya ang kaugmaon, busa siya akong alagaron. Gihigugma si Kristo, kay siya ang manluluwas ko. Gihigugma ko si Kristo, kay siya ang manluluwas ko. Itugyan ko ang tanan kang Kristo, di halalang kasing-kasing ko. Alikdan ko na ang kalibutan, kay iyandam ng kaluwasan. Gigugma ko si
Sugo sa mga pamatasan, mayong gabi kanatong tanan. Ang gabi niya tagagawas, uwa man kadungo. Mayong gabi niya sa gawas. Salamat. So ako ipasalamatan ang mensahe sa awit sa mga batanon. So nining kagabi on daw sa matag-usa nato di nato madawat nahinguna na nato si Sister Bingbing. Tungod kay ang iyang kamatayon unexpected. Lahi sa expected. Kung yagi pa siya gluya, dahil kita nga nagbantay sa iya, makita na to ang sitwasyon, makaingon ta nga mura magdi na maabot sunod semana siguro o sunod adlaw pa. Pero kini nga panghita po dati madawa bisa nagkuha tong sa Bado gikan ni Slubed dahil yung pag-abot na ko simbahan mga alas 9 na isugat ko ni Sister sa Florencia. Si Bingbing Bea wala na. Wa di ko katingog. Iot akong dughan, dawa ko kasabot. Tungod kay kinis Bingbing, ba ni Brother Jonard, dili ni sila ingon nga layo, suod yun kaayo. O doon ay panahon nga mga Sabado nga musuroy gini sila sa balay. Mag-uban mi o paniod to ni ini. At tong Pebrero, murag la Sabat to dyan. Dito mo sa balay, no? Kamutanan. So, wa ko magdahong nga muna di ito'y katapusan nga pagbisita ni Bingbing. No? Murag February la Sabat 29 man yata. So, mo nga, daw dili ko kadawat. Mura o sako nga mga buhi pagod siya. O sa kaminyo o nilang journal, nalay pito ka to eh? Nasa mo ikasal? 16. 2017? 16. 16? So, 8 katuig lang. 8 katuig ang kinabuhi ni Bingbing nga iyahang gipauslan kang journal. Sumubo kayo ang panahon. Very sad ni Brother Raul sa pamilya sa uyuan iya ni Bingbing 34 o masayo ha 34 years old o 34 katuig lang sab nga gitugot sa Ginoo nga makig-upan si Bingbing sa iyang pamilya. Kitang tanan karon nga niya dinhi moingon gyud ta kabata pagya. Pero sa kadakong challenge matag usa kanato nga di ay ang ato nga kinabuhi inuslan diha sa Ginoo kinahanglan ato atimanon. Kinahanglan nga kanunay ta nga maghangyo sa Ginoo nga ato pang mauslan ang ato nga kinabuhi. So kung mag-isgot ta o pangidaron diya sa balaang kasulatan, dunay grabe nga dakuag ida diha. Sinsa ganito? Hello? Ito sila. Kinsa tong taas kay ida diya sa balaang kasulatan? Sila. Okay, si Methuselah. Pila edad niya? 969. Grabe na? Dako ang edad. Kang Noe, pila edad? Una na batay? 950. So gumikan sa sala, ang kamatayon, edad sa tao, ipaususan ngadto sa 70.
Pero taas kaya po, no? Ako, nag-ihap-ihap ko, 65 naman ko. Nanalay 5 years. Pero akong gihangyon ginoong alon. Humans 5 years, kagaya na pong buglaing katuigan sa ako na kinabuhay. Nga naman, gusto pa kong mutanaw sa kalibutan. Gusto kong mutanaw sa ako pamilya, sa ako kay galaan. Mauni siya nga ang kamatayon, gidescribe nga pagkatulog. Pero si Apostol Paul, ningon siya nga ang kamatayon, public enemy number 1. Ngano ka? Nga mo niya pag-describe ni Apostol Paul. Ingon din nga public enemy number 1 di ay, kay it gives no consideration to our state of readiness. So, si Brother Jonah, si Brother Raul, upan sa iyahang mga pamilya, di pa gini sila ready. Nga naman, nakwaon si Bingbing si Ginoo. Imagine nun, 34 years old. Ang ilang pag-ipon ni Jonah, 8 katuig. So, mao na siya public enemy number 1 kay dili gyud ni siya mo konsideral nga di pa ta ready. Napay mga bata nga gagmay kayo. Pero ato inumduman ang kinabuhi dili ato. So maura gyud to panahon na nga gipagamit og pakiguban si Bingbing sa iyang pamilya ingon man siya nga bana. Pero para sa ato dili nato. Dahil nga public enemy number 1 man has no pity to those who are affected by it. Walay kaluoy ni atong nanganaapektuhan. Muna sila yung pag-describe ni Apostol Paul. Nganong public enemy number 1. Kung sa po yan, respect no environment. Kato among silingan, kanababuyon man to siya. Daw na'y tapay nga mutubod lang o magulan-ulan. Natingala ko na nalugway kong kapaw sa ulang. Ano, nagsige naman na siya tuwa diha. Nga, wa na mga totoo. Naman, di akong gidoon na lumos na di ay. Kay gipatol. Babuyon man. So, di mo respetar bisag asa. Muna siya public enemy number 1. Napog ko'y amigo nga dito na nakitaan si ilalom si ang tangkal. So, bisag asa ka nga lugar, dili ni mo pili si Mr. Kamatayan. Kung matanaw ka sa mga news, imo makita na iba na himong pangil sa sakyanan, no? Upan na nga lumos nga, wag grabe kaya. Unsa po yun? Cuts man off from all opportunities of life. Putlon ni Mr. Kamatayon ang tanang oportunidad nimo o kanako niining kinabuhian. Pareha ka no? Nga doon na ang tapay opportunity si Bingbing nga makigupan siyang mga kabataan, siyang pamilya, siyang ginikanan, pero giputol ni Mr. Kamatayon mao nang gikonsider ni siya ni Apostol Paul na public enemy number 1. And the last, death separates loved ones and friends. Agree mo? Disagree? Agree. So, kasi Bingbing, ipahimulat ni siya siyang pamilya, kaninyo o kanako. Mao na siya, nga si Mr. Kamatayon, describe ni Apostol Paul nga public enemy number 1. So, ang gusto nato nga unta, buhay ta pagbalik sa Ginoo. Pero akong yapon ko, Lord, if buhay ko, dayon, mahimo na lang kong padlungon, kanapang, sa asa na lang ta, mag-dispose sa ato, kaya ko, akuha na lang ko, Lord, kay, basig balik kasunan niya ako sa mga anak, nga, sa mga tigwa nga, pataka na mo lang, no? O labay ang iyang hugaw. So, muna ko, pero kung dili gani, gusto kong mabuhay pa. Kay,
Kini ra bang atong mga minahal sa kinabuhi. Pero mina itong mahinumduman. Panahon sa tingkaon. So inhimang tato siya tiglingkuran o. O niya. Imong mahinumduman. Ini kumaniyag kaon. Dilinis siya mulingkod. So daghan kag mahinumduman. Pero ato hinumduman nga ang kinabuhi sa tao. Dili ato pinauslan sa Ginoo. Sa akong Ginoo iyon, 24 ng katuig, ipauslan ang kinabuhi ni Sister Baby ni Brother Raul. Uban siya ng nagisunan ni Brother Junar. 8 katuig lang, pwede yung bubuha pa. Pero dili nato hawak ang kinabuhi tungod kay kini atong inuslan. Bisan asa ka karon maminaw, grabe ang kamatay. Namatay sa sakit. So din sa ato sa Aurora, daghang patay nga. Ano pa, namatay sa unsaman. Ang gitawag nato man-made calamity or sa kalamidad. So muna nga, sa akong gingon, challenge ni siya. Ang kamatayan sa Sister Bingbing, nga ikaw ako mag-amping sa ato nga lawas. Apan diya sa Hope, chapter 14, verse 15. Doon ay nakong pangutana diya na Ginoo. Kung mamatay ang tao, mabuhi pa ba siya? Mabuhi, dili? Hello? Ang pangutana ni kagabihion, sumala pa sa Hope, chapter 14, verse 15. Kung mamatay ang tao, mabuhi pa ba siya? So, ang uban sa inyo siguro magtubag na yes. Ang uban mingog di na namatay naman. So ato ni siya iskutan karon, aron mahimong na kong ihimplo kanimo kanako nga luyos kamatayon, napabay kinabuhing walay katapusan o wala na ba? Okay? So sumala pa sa Roma chapter 5 verse 12. Death is the result of sin and not God's design. So ang kamatayon di ay resulta sa sala, dili siya disenyo sa Ginoo. Mao na siya. So, mahinumdum ko sa akong relatives sa diha nga namatdaghan kayong namatay dito sa Malangas kay himputotong coal mining dito. So, pagkabuntag, pwede yung kuputa. Kay pag hinabuhay na sa patay, di naman mailan, di na sunog. So, kadtong silingan sa akong relatives dito, pag nagawas ng patay, grabe di naman mailan sa kung saon o kay-ukay. So, kadtong iyang silingan, siya, ako agin ba na? Ako ani. Kung sa may inyong tililan siya, basta ako ani. So, iya yung gi-angkon. So, gidaday niya sa ilang balay, papalusamar, gayon, gilubong. So, walay klaro identification kung ihabig ko pa. Ihabig ko na. Kaya katong bang asawa, wala sa kay siya magyag mo insist nga iya. Pagkasunod nga gula na po, so, nauban, isa mo ulit akong bana. Pagkadangtan o mga sunod adlaw, na ay nakuha, naaman dito nakitaan man sa iyang flashlight, naa dito ang ngalan sa iyang bana. So, buhay iyang napalubong, no? Kaya wak man na ilhi. Doon ay daghan nga, muagig kamatayon nga di na pumayanhan. Ang akong igagaw nga gipuyan dun sa akong anak sa Iligan, na si Jasper, ito siya nagpuyohan to na kauman sa eskwela. Nasunog December 27, 2012. 11. Ha? 2015 di ay. So, reklamo ako ang quadruple tiguan ng gitane. Pastilan. Silang upat. Kurot yun. Ang iyang anak, duha kadalaga, iyang asawa, wala gitatsa, pero nasuffocate, so namatay. Ang akong igagaw, dili maklaro.
Nga naman, nalingkamot yung tingay ito siya nga mapatay tali ang kalayo, pero manasunog. Grabe, murag yung litson. Wa na yun, bukog, nakita ko pa, wa na. Grabe, di mailhan. So, mauna nga, iya-iya o pamaagi kung unsaon ta pagkuha sa Ginoo. So, mauna, kamatayon sa Sister Bingbing, challenge ni kanimo kanato. Pero ang ato pangutana, sumata sa Hope chapter 14 verse 15, mamatay ang tao, mabuhi pa ba siya? So, mabuhi igsoon. Nga naman. Ingon din sa Buhat chapter 3 verse 19, mo ni siya sulbat. Repent, then turn to God. Kung magbasol ka, dayon mga lagad kas Ginoo, mauni siya sulban. Nga naman, naisaan ang Ginoo dire sa 1 Thessalonian. 1 Thessalonian 4:16. Unsay saan niya? Adiri sa John chapter 5 verse 29. Kay kining kamatayon naa ni siya'y pagkabanhaw. Sa inyong una, kinsa may banhaw lang? Katong namatay nga matarong o ang namatay nga makasasala? Wa may mutubat. Ako na lang tubat. Sumuni ato nga tunan. Dini sa John chapter 5 verse 29. Sorry. Nagkasala ka man o matarong banhaw ni hapon. Halak ka no, kanindot. So di na lang tama buhat o matarong. Kay paniya naman mabanhaw. Pero kung banhaw ka, doon ay purpose ha. Ang matarong, doon ay purpose ang Ginoo. Kung ang dili matarong, naagyapoy purpose ng Ginoo. So ato basahon, may nagikan sa bilang kasulatan ng tubag. Ingon dini, o ang nagbuhat og maayo, manggula nga binanaw ngadto sa kinabuhi. So nindot day, kung ikaw nagbuhat sa matarong, banhaon ka ngadto sa kinabuhi pagkanindot. Ato'y padayon, o ang nagbuhat og mangilad og sala, manggula nga minanhaw ngadto sa pagkahinukman sa silot. Dihara na yung diferensya. Kung ikaw nagbuhat sa pagkamatarong, banhaon ka, ibalik sa Ginoo, nangatagaan sa kinabuhing mulay katapusan. Pero kung ikaw nagbuhat sa dili matarong, banhaon gyapon ka, pero pagasilutan. Sumaw na siya. Si Sister Bingbing, dili ta magkakagoon. Nga naman, maayong pagpangalagad. So, inibalik sa Ginoo, siya atong ikaw ban, if, nalay if, kung kita magpadayon sa pagbuhat sa matarong o magpangalagad ngadto sa Ginoo. Napag-isaad din ang Ginoo. Ingon siya sa 1 Thessalonian chapter 4 verse 16. Kaya ang Ginoo gayod maong manaog o gikan sa lubnganan o singgit gikan sa langit o ginubanan sa singgit sa pagsugo o sa tawag sa punuan sa mga manulunda o sa tingog sa trumpeta sa Dios o kang nangamatay diha kang Kristo muuna pagpamangon. Sa ato pa na namatay diha kang Kristo, nag-alagad kas Ginoo, ikay unahog banhaw sa Dios. Ate padayon, sa 17, banhaw ang mga matarong. So pagbalik na niya, nagkaroon kitang mga buhi na matarong. O ang mga buhi na mga matarong, asa ka sila? Ate padayon, o kita nga buhi pa, nga nahibilin
Pagkasagdaon nga to sa panganon, upan kanila sa pagsugat sa Ginoo, diha sa kahanginan, o kita makiguban na sa Ginoo sa tanang panahon. So pagkanindot. So ang namatay diha kang Kristo, panahon sa pag-una, tagaan kinabuhing way katapusan, ang mga buhi nga may pagbalik ni Jesus, pagkasagdaon upan sa panahon, unya ang saad nindot kayo, kung biasa ang Ginoo, tuwa usab kita. So grabe na. So nalas mga Diyon, sa mito ako, balik sa Ginoong Isus, paghukom sa buyog sa mga minatay, muli siyang panahon na, unya, nga mga matarong, tagaan ini mong saad, o gato mga matay diha kang Kristo. Apan ang mga matay, nga diin nagbuhat sa dili maayo, banhaw gyapon. Pero pagasilutan sa Dios, mao na siya. So ang kamatayon sa Bingbing nag-alagad. So ngato ang Brother Junam, sakit mga Brother Junam, pero naisa ng Ginoo nga panahon unya siyang pagbalik ato na siya ikaw. Ang ato lang pagkabuhaton nga kita magapabilin sa pagpangalagad, magpabilin ng mga lagad sa Dios aron na si Sister Bingbing atong ikita dito sa at pa kumulingkod dunay ausaran ni siya ka istorya may tungod sa kamatayon. So nang panahon na namatay nga napakan sa bitin, unya maglubong ni adto walay lungon, butang na anahan sa nga naning duyan nga uway, poston, bayungan, dayon sundon o kumparsa. Ano? O kumparsa wala ka ng naay tarotot, naay trumpet, basta kay mo na siya ang sa una nga sistema sa paglubong. Karon katong mga hangad karang sa nga instrumento nga dako bitaw nga bulhuton, mga hangad mo yung magpulot ana. Iya mo nakitaan nga naglingkod ng minatay ito sa unahan. Usa kayang gibuhat kung kamoy makakita ato. Dagan siya. Usa mo itong naglingkod naman. Ang uban na tingala nga nung gibiyaan naman niya itong kauban. Nakakita po sila nga mapudi ito na itabo. So nagkaanam-anam ang mga tao o kaburo. Natingalang nagbayong, ay naman itong mga taong nagsunod din iwan aman. So natian isa nga, akin-akin namang namatay, di ilang gibundak ang zaman, ang duyan. So, ang namatay, naglibog po siya. Ano man eh, ilang kong ipasan, di, dagan ang katotoang nagpasan. So, ang minatay na libog, nahaglok po siya, nisunod po siya atong nagpasan. So, kamo katong nagpasan, di kamo lagpot yung espiritu kung saan. No? Pero, usala na siya ka istorya may tungod sa kamatayon. Kaya gusto mong gutaon-ta na bisan sa kuha, nagunaw na ako, basig mabuhi pa si Sister Bingbing, kaya akong naunala. Muna nga ako nang idala na story sa inyo, kaya di ta gusto unta na itong minahas kinabuhi, mawala na ito. Pero kung sa may kaayuhan o opportunity o benefits na makuha sa mga matarong, inigtuan na sa langit. Ang makuha nini, kung saman, makita mo ang Ginoo naong ug naong. No? Lindot kaya. Dayon, makita po nimo dito si Moses, si Noah, silang Enoch, ang atong mga heroes of faith, sila ni Abraham, so si Stephen. So kung imo na yung talang taon, kani si Stephen, kasi nagpapatay niya. Siya nagpapato. Si Apostol, Paul.
So mayon siya, ay ganong na langit ka man nga kami nagpatay na ko. So siguro bibo kay sa langit. No? So gawas niya na imo na makitaan po ang imong lulog-lola dito. Kasi may atong lulog-lola? Si Adan o si Iba. So po na oportunidad nga nindot tayo. Kung sa bagyan, makita ni mo to ang tree of life o makakaon kanini sa dusig ka klase nga mga bunga. O niya, gawas niya na ang the last. Imo na o niya nga makita ang imong mga minas kinabuhi dito og adunay panaghiusa nga wala na'y pagkamula. Kahit kung makapuyo ka na ng langit ng puloyanan, wa na'y kagutom dito. Wala na'y tikas, wa na'y pangawat, o niya lulon kalinaw ang naa ditong napita. Pwedeng nindotan. So sa di pa kumulingkod, nayo sa kabatanon, katong batanon na laagan kayo siya. Pero ilang balay, diya yun ka muagi lagbas sa tunga sa minteryo. Mapareha pa na itong minteryo sa una, kanang taga-upper balide, diha gina sila muagi sa tunga atong dakong cross. Kaya na may dalan anak lusot dito sa upper balide. Padulong nila sila sa kabilinan. Muna'y agyanan sa una kay wala pa man ang karasada nga gikan sa lanbang padong dito paubos. So, usa ka batanon, nag-agsi siya lagi dito sa minteryo. Pero, usa ka panahon na na-attract siya. Siya usam nang ibutan diya sa lapida. So, yan gidool. Kita niya dito. Na may gisulat, ingon ito, hoy tao, hunong, kung unsa ako karon, unsa ikaw karon, mao ka na ako kaniadto. Kung unsa ako karon, ikaw mosunod ka na ko. So, magsugod kag sa dili, sa kamatayon, na nag-una na to si Bingbing, musunod ta ani. Mao na siya nga, sa akong gingon, sa karakong challenge yung kamatayon, ni Sister Bingbing, kaninyo ka na ko, nga kinahanglan deta mga lagad, kinahanglan deta magatiman sa ito nga panglawas. So, kung naamoy gibate, pa-check up dayon. Ayaw mo kumpiyansa. Kaya pinaagis kumpiyansa, dunay dili maayo nga resulta. So hopefully, ang ato nga pagtuon karon sa balang kasulatan, amubo ra, pero kini makahatag sa mga kaninyo kanako o lesson o makahatag kaupayan, Brother Junar, mga Brother Raul, upang sa iyang mga pamilya nga luyos kamatayon ay kinabuhing walay katapusan kon o galing ikaw ug ako magapadayon sa pagpangalagad diha sa Ginoo. Maayong gabi ka na tayo. Your friend will be my friend, and we will be together.
I pray for every day. He will guide us and He gives you and me your wish you want to leave until tomorrow. Your dreams will be true someday. Hold your faith and never be discouraged. Life without God is hopeless. So put all your wish to Him. So friend, you are not alone until the end of days. He's watching you, everything you do. He knows your heart. I'm sure God will be with us. I pray for every day. He will guide us and He gives you and me your wish you want to leave until tomorrow. Your dreams will be true someday. Hold your faith and never be discouraged. Life without God is hopeless. So put all your wish to Him. Wish you want to leave until tomorrow. Your dreams will be true someday. Hold your faith and never be discouraged. Life without God is hopeless. So put all your wish to Him. So put all your wish to Him. Yeah, pang prayer. Nining kagabi o naman kami nag-dive pasalamat yan kanino. Tungod kay nakahimo kami sa pagserbisyo o nahuman mo ang amo at ipambit sa mga puno. Ginoo, palihog panalangin kini na pulayanan, pinanabal kasinyo, kung saban nga mga kaigsunan o hingala na magtukaw, palihog bantay sila, tagay sa komisyon sa mga panglawas, o niya ang mga pulong ang mga patalingugan, ngayos kamatayon, kinino na kinabuhi mo lang katapusan, kung galing kami matinumanon diha sa imong kabubuto. Salamat sa tanan mong mga kaya, Lord. Pagpasayloan niyo sa mga kalapasan, kining tanan mong yan nagpasalamatan sa mga Jesus. Amen. Maayong gabi ka na tayo. Yay.